Bruha ka? Mabuti na lang at nakontak kita. Buhay ka pa pala. Sally? Ani Jenna na makilala ang boses ng kaibigang entertainment columnist sa isang broadsheet. Nagulat siya nang tawagan siya nito sa cellphone dahil sinadya niyang magpalit ng number para hindi siya makontak ng kahit sinong reporter. Nasa terrace siya ng mga sandaling iyon at nag-aalmusal habang pinapanood ang training nina James at Rohan sa kabilang bakuran. Kahit paano ay nasasanay na siyang makita kung paano magkapasa si James. Bagaman nasasaktan pa rin siya. Ngunit kung nais niyang maging bahagi ng buhay nito, kailangan niyang tanggapin kung ano ito at yakapin ang isang bagay na mahal ito. Sino pa bang reporter sa palagay mo ang may kakayahang makontak ka? Ako yata ang pinaka-resourceful sa amin. Sang lupalop ka ba naglulungga? Somewhere na hindi mo ako makikita. Kailangan mo pang umakyat ng maraming bundok bago mo marating ang kinaroroonan ko. Pabirong sabi niya. Ibig sabihin, wala kang planong lumabas at magsalita? Girl, marami ng speculations ang lumalabas tungkol sa iyo. Na kesyo nakakonfine ka raw sa isang ospital sa sobrang depresyon. Mayroon naman na nagpakamatay ka o kaya ay nalulung na sa drugs. Gusto ko mang ipagtanggol ka, wala naman akong impormasyong maibibigay sa kanila dahil ako mismo hindi ko alam kung nasaan ka. Hindi niya alam kung matatawa o may iinis sa mga chismis na lumalabas. Walang patawad talaga ang mundo ng showbiz. I'm sorry, Sally, pero bakit pa ako lalabas? Babaliktarin lang nila ang lahat ng sasabihin ko. Hindi pa ba sila masaya na ikakasal na sina Inigo at Henriette? Hindi sila masaya, kaya bago pa maging buto-buto na lang ang aabutan mong fashion career dito, magsalita ka na. Saka nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng exclusive interview, paalala nito. I know, pero ayokong dito sa phone magpa-interview at kakausapin lang kita kung pupuntahan mo ako rito. Teka, nasaan ka ba? Naka-international roaming ba ang phone mo? Nasa Bahamas ka ba? Cayman Islands? Miami? Lalangoy pa ba ako sa dagat? Tumawa siya. Aakyat ka nga sa bundok. Walang dagat dito. Whatever. Sabihin mo na sa akin kung nasan ka. Sagada. No wonder hindi ka namin mahagilap. Lahat ng TV networks at mga showbiz columnists hinalughog ka sa kung saan-saang sosyal na tourist spot sa Pilipinas. Yung iba nga, pinakalat na ang galamay sa Europe at States. Pero hindi ka talaga namin makita. Yun pala, nandito ka lang sa bundok. Alam mo bang ito ang kahuli-hulihang lugar na paghahanapan namin sa'yo? Sabi ni Sally. Kaharap ito ni Jenna sa terrace habang nagmemeryenda sila ng cream tart at orange juice. Kadarating lang nito sa Sagada. Sa Igorot Inn ito tumutuloy. Mas komportable raw ito sa hotel kaysa makituloy sa kanya. Yeah, nobody would think na dito ako mapapadpad. Ang dating Genesia Almeida ay walang alam sa buhay kundi magpasarap. Noon, parang hihimatayin siya kapag nakakita ng bako-bakong kalsada at maalikabok na daan. Ayaw rin niyang sumakay sa sasakyang walang aircon. Pero ngayon, mahal na niya ang Sagada at ang mga tao roon, lalo na si James. Pero ito talaga ang pinaka-ideal na place para mag-recuperate. Marami sigurong gwapo rito kaya nakakatagal ka. Kanina nga nag-check-in ako sa Igorot Inn, maraming gwapong foreigner sa lobby. Hindi foreigner ang type ko. Ibig sabihin, may kapalit na si Inigo sa puso mo? Shhh! Saway nito. Baka maunsyami pa ang love life ko. Pwede ko namang isikreto sa public. At least, titiyakin ko lang sa mga tao na hindi ka uminom ng muriatic acid o naglaslas sa pulso. At wala rin sa rehabilitation center. Natawa siya. Ni hindi nga siya marunong manigarilyo. Mag-drugs pa kaya? At hindi siya baliw na magpapakamatay para sa isang walang kwentang lalaki. Bukod sa bakasyon, nag-iisip lang ako ng bagong designs para sa next fashion show ko. Kung ako nga ang masusunod, ayoko sa isang hotel ganapin ang show. Mas gusto ko rito, at least, mas feel ang nature.
Kaso, sino naman ang makakatagal sa pagpunta rito? Malamang, iyon lang ang malalakas ang loob. Kaya nga, sagada na lang ang dadalhin ko sa Manila. Iimbitahan mo ba sina Henriette at Inigo? Nang iintrigang tanong nito. Bakit hindi? Walang halong kaplastikang sagot niya. Wala na siyang nararamdamang bitterness sa mga ito. Kung hindi siya sinakta ng mga ito, hindi sana sila magkakakilala ni James. Can you tell me who's the guy who made you smile again? Nanunuksong tanong nito. Mas gwapo ba siya kay Inigo? Nagka-curious ako. Bakit hindi ikaw mismo ang humusga? May tao yata, sabi nito nang may kumatok sa pinto. Tumayo siya. Sa palagay ko, siya na yan. Gaya ng inaasahan niya ay si James nga ang napagbuksan niya ng pinto. Hi, pasok ka muna, sabi niya rito. Hindi na, dumaan lang ako rito, dinalhan kita ng oranges. Napatingin ito kay Sally na nasa ibaba ng hagdan. May bisita ka pala. James, Sally Andrade, kaibigan ko siya na galing sa Manila. Sally, Michael James Lizardo, pagpapakilala niya sa mga ito. I'm pleased to meet you, Mr. Lizardo. Nakangiting sabi ni Sally nang kamayan nito si James. Halatang hindi ito makapaniwala sa kaharap nito ang isa sa pinakasikat na atleta ng bansa. O hindi rin ito mapaniwalaan na sa sagada rin ito matatagpuan si James. Kumunot ang noo ni James habang nakatitig kay Sally. Have we met before, Miss Andrade? Tanong nito. I'm sure na ngayon mo lang siya nakita. Galing sa Europe si Sally. Salo agad niya. Naipagdasal na lang niya na hindi nagbabasa ng entertainment section si James para hindi nito makilala si Sally. Ngumiti rin si James. Bakit hindi ka sumama sa amin ni Jenna bukas? Magpipiknik kami sa Bokong Falls. Kaso plano ko nang umalis bukas. Natigilan ito saglit. Kapag kuwan ay nagkibit balikat. Sa bagay, pwede ako mag-extend dito kahit isang araw. Sayang naman kung hindi ko masyadong makikita ang lugar samantalang napakalayo ng binyahe ko. Good, see you tomorrow. Ani ni James. Linalingan siya nito. Pinisil nito ang kanyang baba. Ako na ang magtutus ng salad bukas. Sasama rin sina Kuya Rohan. Nakangiti pa rin siya, nakatayo sa pintuan kahit nakaalis na ito. Kung hindi pa nagsalita si Sally ay hindi niya maalalang may kasama pala siya. Gosh! I can't believe it! Dito lang pala nagtatago ang sports icon na si James Lizardo. Isang taon din siyang nawala at hanggang ngayon nagtatanong pa rin ang mga tao kung nasaan siya. Napakaswerte ko talaga, sa palagay mo ba? Makakakuha ko ng interview sa kanya? Excited na talaga ako na makausap siya. Ang dami-dami kong tanong. This is the best story of my life. Naalarma siya. Hindi lang palang siya ang celebrity sa lugar na iyon kundi si James din. Hamak na mas sikat ito kaysa sa kanya. At kahit sinong reporter ay hindi palalagpasin ang pagkakataon na makapanayam ito. Sally, pwede bang wag na lang si James? Nagtaka ito. Bakit? He's a public figure at sikat na sikat pa rin siya. This is a once in a lifetime opportunity. Nandito na ako, bakit ko pa palalagpasin? I know, pero importante rin ito sa akin, Sally. Gusto ni James ang katahimikan. Umiiwas nga siya sa media. Kung napansin mo, hindi kita ipinakilalang reporter dahil tiyak na hindi lang ikaw ang iiwasan niya kundi maging ako. At tiyak na masasaktan siya kapag lumayo sa kanya si James. After all, ako lang naman ang sadya mo rito. Nakuha mo ng istorya mo, pabayaan mo na siya. Matagal na sandaling pinagmasdan siya nito. Importante siya sa'yo? Tumango siya. Siya ang pinaka-importanting tao sa akin sa mga oras na ito. At kahit kaibigan pa kita, aawayin kita kapag ipinilit mo ang gusto mo. Aha! Siya ang special guy sa buhay mo. Siya ang ipinalit mo kay Inigo at mukhang in love ka sa kanya. Yes, I love him and I won't do anything that could hurt him. Pagtatapat niya. Simple lang naman ang hinihingi ko sa iyo, hindi ba? James needs time. Maraming nangyari sa buhay niya na gusto niyang manatiling sikreto.
Darating naman ang panahon na lalabas at magsasalita siya. Hintayin mo na lang ang time na yun. Ay, ang sweet naman, nakakainggit. Alam mo bang muntik na kitang kalbuhin ng maging girlfriend ka ni Inigo dahil crush na crush ko yun? Tapos ngayon, isa na namang gwapo ang nasilo mo? Bakit pa masyado kang maswerte sa love life? Ibig sabihin, hindi ka na mamimilit na kumuha ng interview kay James? Hindi na, naiintindihan naman kita. Kung mai-inlove din ako sa kasing gwapo niya, poprotektahan ko rin siya ng buhay ko. Niyakap niya ito. Thank you, Sally. Satisfied na isinubo ni Jenna ang huling kagat ng cream tart. Galing siya sa palengke. Mas masarap mamili kapag Sabado dahil market day. 2 linggo na siya sa Sagada at sanay na siya sa takbo ng buhay roon. Halos hindi na sumasagi sa isip niya ang buhay niya sa Manila. Paano pa niya maiisip ang magulong lungsod samantalang sa Sagada ay walang polusyon, walang traffic, walang chismis, walang press na nangungulit at mababa ang crime rate at cost of living? Lagi pa niyang kasama si James. Malaki na ang progress nito. Gusto na siguro talaga nitong bumalik sa dating buhay niya. At malaki ang tsansa na ito ang ipanlaban sa susunod na Olympics. Napabilis ang lakad niya nang makita si James na nakasandal sa tabi ng pinto. Hi James! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat mamaya ka pabalik galing ng orange farm? Hindi ito kumibo. Nanatiling nakatitig lang ito sa kanya. Mukhang wala ito sa mood. Pero hindi niya alam kung ano ang makakasira sa araw nito. Hey! Anong problema? Tanong niya. Mukhang may sapi ka ngayon. Anong ibig kong sabihin nito? Tanong nito sabay abot ng dyaryo sa kanya. Lumantad sa kanya ang article na isinulat ni Sally tungkol sa kanya. Are you mad because I didn't tell you my ex-boyfriend is a celebrity? Walang salitang inilipat niya ang dyaryo sa nakatuping lower page. Sa pagkakataong iyon ay alam na niya kung bakit ito galit. Naroon ang mga litrato nilang dalawa na kinuna ni Sally nang mag-picnic sila sa Bokong Falls. Kaya mo bang ipaliwanag ang pictures na yan? Napipilan siya. Siya rin mismo ay nagtataka. Nangako sa kanya si Sally na itatago nito ang tungkol kay James. Tiwala siya na hindi iyon ilalabas dahil may palabra de honor ito. Noon lang nangyari na sumira ito ng pangako. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Kailan niya. Inagaw sa kanya ni James ang dyaryo at galit na inihagis iyon. Nangyari iyan dahil nagsisinungaling ka sa akin. Marami kang itinago sa akin. I didn't know you're a celebrity, that your boyfriend is a star. Ex-boyfriend. Pagtatama niya. At alam mo na rin siguro na nandito ako para makaiwas sa gulo. Just like you. Itinago ko iyon pero sabihin ko rin naman sa iyo. Humahanap lang ako ng tamang pagkakataon. At sabihin mo rin ba sa akin na reporter ang kaibigan mong si Sally? Umiling siya, saka nag-iwas ng tingin. No, dahil alam kong magagalit ka at pag-iisipan mo kami ng masama. He held her chin up and forced her to face him. At ano ang gusto mong isipin ko ngayon sa ginawa mo? You set me up. Why, Jenna? I didn't set you up. Hindi na niya matagalan ang mga paratang nito. At hindi ako nagsisinungaling. Totoo, kaibigan kong reporter si Sally. She writes in the entertainment section. Pumunta siya rito dahil matagal na akong nangakong magpapa-interview sa kanya. But that's all. I must admit, she planned to interview you as well. But I made her promise she won't bother you. Alam kong hindi ka pa handang humarap sa tao. Pero pumayag ka pa rin na kunan niya tayo ng litrato kahit alam mo namang maaari niyang ipapublish yun? O iniisip mo na walang dyaryo dito sa Sagada na hindi ko malalaman ang ginawa niyo? James, pinalalabas mo ba na ginagamit lang kita sa publicity? I don't really need it. May talento ako at hindi ko kailangan sumikat at other people's expense. Kung pumayag man akong kunan niya tayo ng picture, iyon ay dahil nagpaalam siya sa akin. She told me it was for personal keeping and I believe her. Kung may kasalanan man siya, iyon ay dahil nagtiwala siya.
pero hindi rin niya maaaring basta husgahan si Sally. There must be some reason behind it. Alam nito na maaaring makasira sa kredibilidad nito ang ginawa nito. Ngumiti ng sarkastiko si James. Umiiling-iling. Hindi ko alam kung maaawa ako sa iyo. You were a fool and so naive to believe your friend. Pero parang ayoko ring maniwala sa iyo. Hindi ikaw ang klase ng tao na basta-basta napapaikot ng iba. Pero iyon ang totoo, James. Pareho lang tayong biktima rito. Whether you are a victim or an accomplice, it doesn't change how I feel for you. I hate you, Jenna. Nananahimik ako pero ginulo mo ang buhay ko. I was such a fool to trust you. Hindi kita dapat hinayaang mapalapit sa akin. Parang isang babasaging kristal na bumagsak ang puso niya at nabasag iyon sa libu-libong piraso. Mas masakit pa iyon kaysa noong lokohin siya ni Inigo. I thought you were ready to move on, James. Bakit hinahayaan mo na naman ang sarili mo? Napagalawin ang galit mo. Hinawakan siya nito sa braso at hinahapit palapit dito. May binago ka siguro sa buhay ko, Jenna. You made me realize a thing or two. But it doesn't mean you have the right to manipulate my life. Wala kang karapatan na pangunahan ako sa mga desisyon ko. Wala pa akong plano na buksan uli ang buhay ko sa publiko. And you surely ruined the peaceful life I want. James, listen. Doon ako nagkamali. Nung pinakinggan kita, hinayaan kitang masyadong mapalapit sa akin. You taught me another lesson, Jenna. A bitter one. Hindi ako dapat basta-basta nagtitiwala sa isang katulad mo. Pagkasabi niyon ay binitawan siya nito. Sobra-sobra ng bakasyon mo, Jenna. Kung patuloy kang magtatago sa lungga mo, madedelay ang fashion show mo. Kailangan nating samantalahin ang kasikatan mo para mas maging successful ang launching ng mga bago mong koleksyon. Sabi ng producer ng fashion show niya na si Shanna. Mula nang magtalo sila ni James kaninang umaga, ay hindi pa rin niya nakikita ito. Kumukuha lang siya ng tiempo para makausap ito. Kailangan niyang kumbinsihin ito na inosente siya sa pagkakapublish ng mga litrato nila. Shanna, alam mo namang ayokong mag-show habang maingay pa ako. Mas gusto kong manood ang mga tao ng fashion show para ma-appreciate nila ang koleksyon ko at hindi para makisimpatya sa akin o para uriratin ang bago sa buhay ko. Sabi niya. Natanaw niya mula sa bintana si James. Papasok sa bahay ng mga ito kasama sina Rohan at Kimberly. Naramdaman marahil nito na nakatingin siya rito kaya tumingala ito sa gawin ng bintana kung saan siya malapit. Mabilis na binitawan niya ang hinawing kortina. Hindi pa rin humuhupa ang galit nito sa kanya. Hindi pa sila maaaring mag-usap. Kahit ano pa ang sabihin mo, kesyo ayaw mo ng gimmick o ano, ang importante ay ang success ng show mo. May sarili kang prinsipyo, darling. I also have my own. Naniniwala man ako sa talent mo. Naniniwala rin ako na kahit anong publicity ay makakabuti pa para sa iyo o baka naman hindi mo maiwan ang bago mong boyfriend dyan sa Sagada. James is just a friend, Shanna. Paglilinaw niya. Well, ibang sinasabi ng pictures ninyo at ng article. Bakit hindi natin siya isama sa fashion show? He has a nice body after all. Lalong dudumugin ng mga taong pagbabalik niya sa spotlight. Shanna, leave James out of this. Okay, kung ayaw mo siyang isi-share sa amin, sa'yo na siya. Basta wag mong i-delay ang schedule namin. Bumalik ka sa Manila as soon as possible. I want you in my office 3 days from now. So pack your things and say goodbye to the mountains and pine trees. Tapos na ang bakasyon mo, no buts. Napabuntong hininga siya. I'll be in your office in 3 days. Goodbye, Shanna. Nanlulumong napasandal siya sa pader. Kung bakit ngayon pa niya kailangang umalis kung kailan hindi pa siya handa. Ayaw niyang iwan si James nang may gulo sa pagitan nila. Pero hindi pa rin ito handang harapin siya. Mahirap piliting paghihilumi ng isang sugat na sariwa pa. Nagdadalawang isip pa siya kung kailangan na niyang iipake ang mga gamit niya o hindi pa nang may kumatok sa pinto.
Binilisan niya ang pagbubukas dahil umaasa siyang si James iyon. Baka gusto rin siyang makausap nito. Subalit, bahagya siyang nadismaya nang makita si Kimberly. "Hi! Dinala nilang kita ng strawberries. Galing kasi sa Benguet si Rohan." Wika nito at iniabot sa kanya ang maliit na woven basket na puno ng strawberries. "Salamat." Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. "Pasok ka." Inilagay niya sa refrigerator ang strawberries. "Jenna, hindi sa nag-uurirat ako, pero nag-away ba kayo ni James?" Marahan siyang tumango. Kapag kuwan ay iniabot dito ang dyaryo. Nabasa kasi niya ang tungkol dyan. He thought I set him up, na ginagamit ko siya sa publicity ko. Namutla ito. "Oh, that bad." Ipinaliwanag ko sa kanya na wala akong kinalaman sa nangyari, na hindi ko alam na gagamitin din ang pictures namin para sa article ni Sally. The reason why I didn't tell him about Sally in the first place was because I know he would get mad. Ito mismo ang iisipin niya, baka gamitin ko siya sa publicity or magsusulat si Sally tungkol sa kanya nang walang permiso niya. Pero ganoon din naman ang nangyari. Nagdadalawang isip tuloy siya kung tama ang paglilihim niya. Parang nadidili lang niya ang negatibong reaksyon nito. Sa bandang huli, inani rin niya ang galit nito. "Bakit hindi mo siya kausapin? Siguro galit siya ngayon, pero ilang araw lang mawawala na ang galit niya." Payo nito. "Pero wala ako nang sinasabi mong ilang araw para palipasin ang galit niya. I'm leaving tomorrow." "That soon? Dahil ba kay James?" "No." Tanggi niya at pilit na ngumiti. "I would really love to stay longer, pero kailangan ko nang bumalik sa Manila. Work as usual." "Ibig sabihin, aalis ka ng ganito ang sitwasyon?" Nangilid ang mga luha sa mga mata niya na mabilis niyang pinalis. "I don't want to leave, but I have to. Isa pa, iyon ang mas makakabuti sa amin ni James. Pero kakausapin ko naman siya bago ako umalis. Be careful with his feelings. He's more fragile now that he felt betrayed for the second time." "Ito na ba ang lahat ng gamit mo?" Tanong ni Rohan habang inilalagay ang mga gamit ni Jenna sa van. Ito ang maghahatid sa kanya hanggang Manila dahil may aasikasuhin ito sa sports store ng kapatid nito na si Jet. "Oo, nandiyan na lahat," aniya. "Rohan, pwede bang kausapin ko muna si James bago ako umalis?" Natigilan ito sa pagpasok ng mga gamit sa loob ng van. "Hindi pa ba kayo nagkakausap?" Bagya siyang yumuko. "Hindi pa." Nang kumatok siya sa bahay ni na James ay walang sumasagot doon. Hanggang nang sunduin siya ni Rohan ay hindi pa niya nakikita ito. Nang tanungin niya ang mga kapitbahay ay hindi raw ang direksyon patungo sa Orange Farm ang pinuntahan nito kundi ang papunta sa bayan. "Mukhang alam ko na kung nasan siya. Ihatid lang kita roon kaya sumakay ka na." Pumwesto na ito sa driver's seat. Nang makasakay siya ay pinaandar na nito ang sasakyan. Maya-maya pa ay huminto sila sa tapat ng gate ng Mission Compound. "May hagdan paakyat dyan. Papunta yun sa Calvary. Doon mo siya matatagpuan. Hihintayin na lang kita rito." "Thanks, Rohan." Bumaba na siya ng van. "Jenna, intindihin mo na lang ang pinsan ko. Marami na siyang pinagdadaanan. What he needs is someone who will love him without reservations. Iyong iintindihin siya sa lahat ng nararamdaman niya. Be patient." Ngumiti siya. "I know." Tikatik na ang ulan nang makaakyat siya sa Calvary. Sa lahat ng mga puting puntod na naroon, nakita niya ang nakatayong figura ni James. Nakayuko ito at parang walang pakialam sa pagtama ng mahinang ulan sa katawan. Dahan-dahang nilapitan niya ito. "James," tawag niya rito. "Anong kailangan mo, Jenna? Hindi ba sinabi kong ayoko nang makausap ka pa?" Anitong hindi inalis ang tingin sa puntod. Lumapit pa siya rito. Noon niya nakita ang nakasulat sa puntod, Joanna San Agustin. "Ayoko sanang abalahin ka sa pagdalaw mo kay Joanna, pero baka ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. I'm leaving. I came by to say goodbye." Mahabang sandaling hindi tuminag ito.
Kinatatayuan, hindi nagsalita. Kapag kuwan ay lumingon ito sa kanya nang walang anumang emosyon sa mukha. Yun lang ba ang sasabihin mo? Napayuko siya dahil hindi niya matagalan ang malamig na paningin nito. Parang yelong tumama sa puso niya iyon. Siya ba ang dahilan ng kalamigang iyon? I'm sorry, James. Naging mabuting kaibigan ka sa akin. And I really enjoyed the times I spent with you. Kung nasaktan man kita, hindi ko sinasadya yun. Kung makikinig ka lang sana sa akin. The damage has been done. Ibinalik nito ang tingin sa puntod. Sinira mo ang tiwalang ibinigay ko sa iyo, katulad ka rin ni Joanna. Biglang umangat ang ulo niya dahil sa matalim na salita nito. James, ano bang sinasabi mo? Bakit naman sisirain ni Joanna ang tiwala mo? Kinayom nito ang kamay. Binuo ko ang lahat ng pangarap ko sa kanya. She left me hanging in hell. Sinabi niyang hindi niya ako iiwan. Umalis siya nang hindi na aayos ang lahat sa pagitan namin. James, pinisil niya ito sa balikat. Gusto niyang iparamdam nito na alam niya ang sakit na pinagdadaanan nito. She felt for him. Tinabig nito ang kamay niya. Stop acting as if you really care about me, Jenna. Because you're worse than Joanna. Natigagal siya. Lahat ng luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata niya ay napigil at parang nagkabikig siya sa lalamunan. Don't say that, James. Tinangka niyang haplusin ang mukha nito, subalit umiwas ito sa kanya. Don't touch me, Jenna. Don't! Malakas na ang buhos ng ulan, ngunit pareho silang hindi tuminag sa kinatatayuan. He was looking at her with so much hatred in his eyes. I was at the brink of hell when you came. Masaya na ako sa ganoong buhay. Ang sisihin ng sarili ko at malunod sa guilt dahil sa pagkawala ni Joanna. Pero inalis mo ako roon. You pulled me out of the limbo. You freed me from guilt and I opened my heart and soul to you. Pinaniwala mo ako na may natitira pang buhay para sa akin. Pero kasinungalingan lang ang lahat. Dahil hindi ko pa man din nasisimula ng bago kong buhay, itinulak muli ako sa dati kong kinalalagyan. And worse, you pushed me directly to hell. Nawala pala akong ibang dapat pagkatiwalaan maliban sa sarili ko. Nawala na akong babalikan sa mundo mo, sa dating mundo na pinagmulan ko. Tinalikuran siya nito. Sana hindi na lang kita nakilala, parang nanatiling tahimik ang buhay ko. I can't blame you for feeling that way. Kaya nga alam ko na mas makakabuti kung aalis na lang ako. But I won't leave without making you listen. Joanna didn't betray you. Hindi niya gustong mamatay at iwan ka. Kung buhay lang siya, baka naging maayos ang relasyon ninyo. Hindi niya sisirain ang buhay at pangarap mo dahil mahal ka niya. At ganoon din ako. Kung bubuksan mo lang ang puso mo, mararamdaman mong ang pinakahuhuling bagay na gugustuhin kong gawin ay saktan ka. Mas gugustuhin ko pang ako ang masaktan kaysa ikaw. Matalim ang tinging ipinukol nito sa kanya. And why should I believe you, Jenna? Wala na akong katiting na tiwala sa iyo, remember? Because I love you, James. You might think I'm crazy, na imposibleng maramdaman ko iyon sa maikling panahong nagkakilala tayo. Pero mahal kita. Huwag mo na sanang questionin ang nararamdaman ko dahil iyon lang ang naiisip kong dahilan kung bakit hindi kita magagawang lukuhin at saktan. Jenna, nasaan yun nito ang pagkalito? Itinaas nito ang mga kamay na parang gusto siyang yakapin o haplusin. Ngunit ibinabarin nito ang mga iyon sa bandang huli. Lalo siyang nasaktan sa ginawa nito. Nangangahulugan lamang iyon na walang halaga rito ang pag-ibig niya. Aalis na ako. Malabong mabuksan ko ang puso mo ngayon. Siguro hindi mo rin ako pinaniniwalaan. But at least, sinabi ko sa iyo. Aalis ako nang walang pinagsisihan. Unlike you, I will never regret the day I met you. You taught me how to love again. We had happy times. James, sana iyon na lang ang alalahanin mo at hindi ang mga masamang nangyari sa atin. Nalulungkot lang ako na kailangan matapos sa ganito ang lahat. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Goodbye, James.
Napatingala siya sa langit nang lalo pang lumakas ang umulan, na para bang umaayon ng panahon sa dalamhati niya. Nahiling niya na sana ay mapagbago ng ulan na iyon ang puso ni James at hugasan niyon ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Sana ay maisip nito na totoo ang pagmamahal niya para dito. Sana ay hindi siya hayaan nito na umalis. Subalit walang James na sumunod sa kanya. Siguro ay mas pinili nito ang manatili sa tabi ni Joanna. Kung sa bagay, hindi naman niya kayang palitan sa puso nito ang dati nitong kasintahan. O baka mas gusto nitong manatili sa lugar na iyon dahil itinuring na siya nitong patay, na isa lang siyang malungkot na bahagi ng buhay nito na gusto na nitong ibaon sa limot. Marahil ay patay na nga siya. Sa kabila ng malamig na tubig ulan ay wala na siyang maramdaman sa puso niya kundi ang sakit. I'm sorry, Jenna. Hindi ko alam na pinakialaman ng editor ko ang personal pictures files ko. Pati yung picture ninyo ni James, inilabas niya. She didn't ask for my permission. Pinagalitan nga niya ako dahil hindi raw iyon ang inilagay ko. Huli na nang malaman ko. Paliwanag ni Sally nang tawagan niya nito sa cellphone. Kadarating lang niya roon sa Manila at inihahanda ang mga designs niya para sa conceptualization ng fashion show. Etniko ang karamihan sa mga accessories at disenyo niya. Pawang kinuha niya ang concept sa Sagada. Mga staff na ng producer na si Shana ang bahalang makipag-coordinate sa mga taga-Sagada tulad ng accessory designer na si Anarinda at ang bandang tutugtog sa fashion. Kung maaari lang sana ay bumalik pa siya roon. Kababalik pa lang niya sa Manila ay namimiss na niya ang Sagada. Marahil ay dahil naiwan doon ang puso niya. Wala na iyon, Sally, tapos na ang lahat. Subalit kung tutuusin ay simula pa lang iyon ng panibagong gulo sa buhay niya. Kapag lumabas siya para sa press conference ng fashion show, ay tiyak na uulanin siya ng mga tanong, lalo na ng tungkol kay James. Baka kahit siya ay hindi magawang sagutin ang mga iyon. Pero baka galit ka sa akin. Nakita ba ni James ang dyaryo? Oo. Walang buhay na sagot niya. Nagalit ba siya? Okay lang yun. Napipilitang sagot niya. Kalilimutan din niya ang nangyari. Bakit parang hindi ka okay? Don't push it, Sally. Basta pumunta ka sa press conference para sa fashion show ko. Baka isipin mo na galit ako sa'yo. Jenna, kahit piliting mong maging masaya, alam ko na nasasaktan ka at kasalanan ko yun. Naging careless ako. Sinabi mo na sa akin na hindi pa handang humarap si James sa press. Kung naging maingat lang sana ako, hindi masisira ang relasyon yung dalawa. Katatapos nga lang kay Inigo tapos ito uli. Survivor ako, sabi niya sa kapilit na tumawa. Sana ay nagmukhang totoo ang tunog ng tawa niya at hindi pagak. Mag-a-apologize ako kay James. Kailangan sabihin ko sa kanya ang totoo. Siguro kahit galit din siya sa akin, kakausapin pa rin niya ako. May contact number ako ng pinsan niyang si Rohan. Iyong wushu champion. Siguro naman ipapakausap niya sa akin si James dahil personal naman ang reason ko. Alam mo bang hindi alam ng mga reporters na sumugod sa Sagada kung saan siya hahanapin? You don't have to. Sabi ko sa iyo, pagkatapos ng ilang araw, wala rin yun kay James. Magsasayang lang ito ng oras dahil hindi ito pakikinggan ni James. And about those reporters, good luck na lang sa kanila. Sa mood ni James ngayon, malabong makiharap ito sa mga reporters. Kung naroon lang siya mismo ang magtatago kay James para hindi na ito guluhin pa ng mga iyon. Siya mismo ang poprotekta rito. Basta, magsasorry pa rin ako kay James, giit ni Sally. Good luck na lang sa iyo, friend. Subalit sa huli ay nanaig pa rin ang pagmamahal niya kay James. Idenial niya ang numero nito. Nagsimulang maghabulan na parang mga daga ang tibok ng puso niya nang magring ang telepono. Naipagdasal niya na sana ay ito ang sumagot at hindi iba. At hindi rin sana siya papatayan nito ng cellphone. Hello? Sumikdo ang dibdib niya nang marinig ang boses nito. Nang lamig ang palad niya, hindi niya alam ang gagawin. Paano siya magsasalita nang hindi nito nalalaman na siya ang tumatawag?
Hello, Jenna. Ikaw ba yan? Jenna, magsalita ka. Dali-daling ibinaba niya ang telepono. Nanginginig na pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay. Paano nito nalaman na siya iyon? Nakakahiya. Wala na nga siyang pride nang sabihin niyang mahal niya ito. Ngayon ay siya pa ang unang tumawag dito kahit na alam niyang ire-reject din siya nito. You're a fool, Jenna. Baliw, baliw. Aniya habang sinasabunutan ang sarili. Mukha ka talagang baliw, Jenna. Si James ang tinawagan mo, no? Bigla siyang tumayo sa sobrang gulat. Ate, paano mo nalaman? Hindi niya namalayan ang pagpasok nito sa kwarto niya. Humalukip-kip ito. Parang hindi mo ako kilala, sister dear. Bakit mo siya pinagbabaan ng telepono? Kinagat niya ang ibabang labi niya. Nalaman niyang ako ang tumatawag at wala akong lakas ng loob na kausapin siya. Inakbayan siya nito. Be patient, Jenna. Darating din ang oras na marirealize niya ang totoo, na mali na hinahayaan kanyang mawala. But who knows, baka may dahilan ng Diyos kung bakit pinaghiwalay niya kayo ngayon. Baka hindi pa ngayon ang oras para sa inyong dalawa. Or maybe we're not meant for each other. Jenna, may mga dahilan ng Diyos kung bakit nagpapadala siya ng ulan sa buhay natin. Minsan, magandang epekto at minsan hindi. Pero ang alam ko, may tamang oras ang pagbagsak ng ulan at tiyak na mababago iyon sa buhay natin. All you have to do is wait for another rain. Malay mo, baka hindi na lungkot kundi saya na ang dala niyon sa iyo. You mean, I have to wait for the rain that would bring another James into my life? No, you have to wait for another rain to bring back James to your life. Hindi inaalis ni Jenna ang tingin sa wallpaper ni James sa monitor ng computer niya. Na-download niya iyon sa site ng bagong chocolate energy drink na ine-endorse nito. Hindi siya makapaniwala na makita ito sa TV noong isang araw. Tuluyan nang bumalik sa mundo ng sports si Michael James Lizardo. Nagulat siya nang sa halip na magtago ng matagal sa press, ay humarap din ito at nagpa-interview. Saka nito sinabi na willing itong bumalik sa pagtataekwondo. Dumagsa ang mga offer dito at sinagot din nito ang ilan sa mga tanong. Sinabi nito na nagpahinga lang ito sandali. Hindi siya natinag kahit nang may kumatok sa pinto at pumasok ang ate Jemara niya. Hindi ka pa sasama sa launching ng bagong commercial ni James? Pwede ka pa naming hintayin ng Kuya Roy mo. Hindi naman ako invited, bakit ako pupunta? Baka masira pa ang gabi ni James kapag nakita siya. Kahit na nangyari ang bagay na hinihiling niya para dito, wala pa rin siyang puwang sa buhay nito. Mas gusto mong tumanganga rito kaysa kausapin siya? Nakikita ko naman siya sa TV, okay na sa akin yun. Aniya at pilit na ngumiti. Sige, magtiis kang kausapin ng James na yan. Kahit magdamag kang makipagtitigyan dyan, hindi yan gagalaw. Aalis na nga kami ni Roy. Baka abutan pa kami ng ulan. Lumabas na ito ng kwarto niya. Kumalaw lang siya sa kinauupuan nang marinig ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng bahay. Lumapit siya sa bintana at pinagbasdan iyon. The rain always reminded her of James. Lagi siyang umaasa na sa bawat pag-ulan ay magkikita pa rin sila. Pero sa bawat pagtatapos ng ulan ay nawawalan din siya ng pag-asa. Maaaring ang pagkikita nilang iyon sa sagada na ang huli. Maya-maya ay may pumaradang kotse sa tapat ng bahay niya. Hindi siya makapaniwala nang bumaba si James mula roon. May dala itong pumpo ng mga bulaklak. Wala itong dalang payong o suot na kapote. Ano ba ang iniisip nito at nagpapakabasa ito sa ulan? Bitbit ang payong ay lumabas siya para buksan ang gate. James, anong ginagawa mo sa ulan? Pumasok ka, sabi niya. Tangkang pasusukubin niya ito sa payong ngunit tumanggi ito. Diyan ka lang, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko sinasabi ang gusto kong sabihin. Ano ba yun? Gusto na niyang mainis dito. Gaano ba kaimportante ang sasabihin nito at kailangan pa nitong magpakabasa sa ulan? I'm sorry, anito. Inaabot nito sa kanya ang isang pumpo ng bulaklak na rosas. Naniniwala na akong wala kang kinalaman sa pagkakapublish ng mga pictures na yun.
Sinabi sa'yo ni Sally? Nakayukong tumango ito. Pero nung una pa, naniniwala na ako na inosente ka. Ayoko lang pakinggan ang sinasabi ng puso ko. I was too stubborn to listen. Ayoko nang basta-basta magtiwala mula nang mamatay si Joanna. Ayoko nang bumuo ng mga pangarap. Nung dumating ka, tinulungan mo akong bumuo ng mga bagong pangarap. Pero natakot akong makinig nung dumating ang problema. Like what I did to Joanna. I blame you for everything. Kahit hindi mo kasalanan, dahil doon nasaktan kita. Ni hindi ko naisip na pareho lang tayong nasaktan. Na tinutulungan mo akong bumangon dahil ganoon ka rin. You were also trying to build a new life. Niintindihan kita, James. Hindi madaling basta-basta magtiwala, lalo na sa pinagdaanan mo. Hindi rin madaling buksan ang puso mo sa iba. At hindi rin kita masisisi kung pinaghinalaan mo ako ng hindi maganda. After all, it was your peace and solitude that were bothered. Pero wala pa rin akong karapatan na isisi sa iyo ang lahat after the good things you did for me. He gave her another rose. Will you forgive me? Kahit hindi ka mag-sorry, pinapatawad na kita. Nag-aalala siya nang hindi pa rin ito tuminag sa kinatatayuan. Palakas ng palakas ang ulan at mukhang wala pa rin itong planong pumasok. James, why don't we go inside the house before you get sick? Baka hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Ngayon pang bumalik ka na uli sa pagtataekwondo. Hindi ako papasok hanggat hindi ko nasasabi ang lahat ng gusto kong sabihin sa iyo. Matatag na sabi nito. Tiningnan niya ang dalawang hawak na rosas. Ang una ay para sa paghingi nito ng tawad. Ang pangalawa ay kung napatawad na raw ba niya ito. Tiningnan niya ang hawak nito. Marami pa ang naroon. Siguro ay kulang-kulang 100 pa ang mga iyon. Huwag mong sabihin sa akin na uubusin mo ang lahat ng rose na yan. Baka pulmonya na ang abutin mo pagkatapos nun. Tinitigan siya nito ng direkta sa mga mata. Kapag kuwan ay iniabot ang pungpo ng mga rosa sa kanya. I love you, Jenna, and I need you in my life. Tatanggapin mo pa rin ba ako kahit sinaktan kita? Oh, James! Usal niya. Binitawan niya ang hawak na payong at niyakap ito. Hindi niya alintana ang ulan nang magtagpo ang kanilang mga labi. Niyakap siya nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Walang sinuman sa kanilang dumampot ng payong o nagtangkang sumilong na parang ang gitna ng ulan ang pinakatamang lugar para sa kanila ng mga sandaling iyon. Pinakamalaking pagkakamali ko siguro ay nang hinayaan kitang mawala sa buhay ko. Sabi nito. Inalis nito ang buhok na tumabing sa kanyang mukha. Pakiramdam ko, inilibing ko ang sarili ko ng buhay nang hindi kita pinigilang umalis. Noon ko nalaman na mahal kita dahil hindi ako nagluksa ng katulad ng kay Joanna nang iwan mo ako. You should have to told me you love me, James. Kung pinigilan mo ako, hindi ako aalis. Lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa pagitan ng mga palad nito. The old James can't offer you anything, Jenna. I had to leave again to face you now. I don't want to offer a broken me. Gusto kong buong-buo na ang pagkatao ko kapag humarap uli ako sa iyo. Iyong James na walang mapait na nakaraan at hindi na mamumuhay sa nakaraan. Someone who could offer you a bright future. Kaya ka ba bumalik sa taekwondo dahil doon? Yes, Anito. Kinintalan siya nito ng halik sa mga labi. And because I really love taekwondo, unlike Joanna, naintindihan mo kung ano ang gusto ko at ang mga pangarap ko. Kahit pira-piraso ko pang humarap sa akin, tatanggapin pa rin kita. Panunuorin ko ang lahat ng laban mo, on and off the fighting mat. Ako ang gagamot sa mga pasa at kung may natitira pang pilat sa puso mo. Aniya. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib nito. Ako ang bahalang gumamot doon. Mamahalin pa rin kita kahit umuwi ka sa akin na bali-bali ang buto. At para sa akin, ikaw pa rin ang pinakagwapong lalaki
na kahit tad ka pa ng pasa, pinisil nito ang ilong niya. Basta wag mong ipapapulis ang kalaban ko. Natawa siya sa biro nito. I just can't believe you're here. Akala ko hindi na tayo magkikita uli. Hindi yata ako papayag na mangyari yun. Two people in love should be together. Marami pang darating na ulan sa atin. Wala akong pakialam kung mabuti o masama ang hatid niyon. Ang mahalaga, kasama kita. At alam ko na handa ka ring sumuong sa ulan kasama ako. You are the best thing that the rain brought to me. Me too. Tiningala niya ito. Wait, hindi ba may party ka pa? Party? Kumunot ang noo nito. Susunduin sana kita dahil ang sabi ni Ate Jimara, ayaw mong sumama. Pero paano pa tayo makakapunta nito? Tingnan mo nga ang itsura natin. Daig pa nila ang mga basang sisiw. Pwede siguro akong hindi magpakita sa kanila. But you are the star of the party. Ikaw ang pinaka-importanting tao roon. Hindi ka pwedeng mawala. Kung ganoon, pumunta na lang tayong ganito ang itsura. Nakakahiya, baka isipin nila baliw tayo. No? They will find it romantic, very romantic. Tama ang atin niya. Kailangan lang niyang maghintay sa muling pagdating ng ulan na magdadala kay James pabalik sa kanya. Natitiyak niyang mananatili silang magkasama sa mga susunod pang ulan na darating sa buhay nila.